Maulan at makulimlim na araw na naman sa inyong lahat mga kamatyas. Walang tigil ang ulan, walang tigil ang baha. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon naman po ay makibalita tayo sa katatapos lang na Marshall Chess Club 13th New York International Super Swiss na kung saan ay sinalihan ng ating mga kababayang sila Grandmaster Mark Paragua at Grandmaster Oliver Barbosa. At dito po tayo kay Grandmaster Mark Paragua. Ayan, nakachat ko po siya kahapon at ako po'y natutuwa at nagpapasalamat na binalitaan tayo kasi kailangan ko po talaga makibalita sa mga kababayan natin, especially sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na po na nagkaroon ng magandang performance. Kailangan po ng kamatyas yan at mabalitaan ng Philippine Chess Community. Siyempre proud tayo at masaya tayo. I-congrats natin si GM Mark Paragua. Okay po, 2 games po ang i-analyze natin. Unahin natin ang kanyang best game dito kay FIDE Master Andrew Jing ng USA, na kung saan 5 brilliant moves ang binitawan niya dito. At mamaya naman against bullet monster na si Andrew Tang. Kilalang kilala po na bullet monster. Kahit si Magnus Carlsen tinatalo nun sa bullet. Ngayon po ay ating papasadahan at pag-aaralan mga kamatyas. Okay? At bago yan, sagutan muna natin yung puzzle na palagi nating iniiwan hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun mga kamatyas. Rook takes B2, check. At sacrifice rook. Check, only move harang at kakapturin lang. Imagine niyo po, matchas ang White King. Congratulations po sa mga nakakita at shout out mamaya sa end part ng ating video. At ito naman po ang iiwanan nating puzzle for today's video. 2 moves mate. Ano ang gagawin ng White dito? Deklaradong 2 moves mate by force mga kamatyas. O sige po ha, kayo po ay paganito ang ang black. Paganyan ang pawn. So 2 moves mate. Sa mga makakasagot, shout out sa ating next upload. Okay. Ayan. At bago tayo magpatuloy, akin lang pong ibalita, good news! Ang ating kamatyas 16th edition Federated Chess Tournament ay gaganapin po sa August 2 sa Vista Mall Santa Rosa, Laguna. Saturday po ito mga kamatyas. At free registration and food for all participating players. At magsisimula po sa Monday, July 28 po ang ating registration mga kamatyas. Kaya abangan nyo po yung link kung paano mag-register. So kapag federated po, kailangan active member ng National Chess Federation of the Philippines. And nagpapasalamat po ko kay First Asia's and legendary natin Grandmaster Eugene Torre para maisaayos po ito at makapag-federated ulit ang kamatyas. Maraming salamat po, Grandmaster Eugene Torre. Okay. Ang ginawa ni GM Maki, nag D4 at nag Knight F6 si FM Jing, C4, G6 approaching King's Indian, Knight F3 castling pero binago. Kumbaga umayaw sa main line, nag sideline. Yan, para baguhin kasi palaging main line na lang ang labanan eh. Bishop G5, nag H6, Bishop H4, C5. Dito po mga kamatyas, talagang pinapahabol ng puti yung ganyang diskarte Okay. Kumbaga wala na nga ang bishop sa diagonal na yan, pero dahil committed yung kingside pawns na yan, medyo prone po yan para basagin mga kamatyas. Binabasag kasi yan lugi ang black dyan. Kaya pinapanatili ng black na hanggat maaari ay okay ang pawn structure dyan. Nag C5, okay, parang Benoni na rin to. Nag E3 para maintain lang ang D4 at kung capture, nag D5 dito mga kamatyas. Aba, bookline pa Kinapture ang knight para kuhanin ang extra pawn. Kinapture ng pawn, C takes D5. Ayun. Parang ako, baka mapakapture ako dyan Ayan. Okay, kinapture ng pawn. Yun nga lang, medyo double pawn pa rin. Nag F5. Ayun. Para buksan kagad ang fianchetto control. Pero dito po, novelty ang F5, ang old lines na mga nagawa na ay Knight D7 at may tumira na rin ng B6. Ayun, para intensyon na bawiin yung pawn. Ganon din sa Knight D7, para bawiin yung pawn. Pero dito, in F5, novelty by FM Jing at nag-Bishop E2, Knight D7, castling, Knight F6, ayan, kukunin na, pero ayaw pumayag ni GM Maki. Talagang hinawakan niya, di mo maaagaw basta-basta yan. At nag-Queen D6 at dito nag-Knight E5, ayun, pinalakas ang Knight. At nag-A6, okay, para walang Knight B5 mamaya. At nag-A4, okay, para wala din namang B5 dito ang black kasi pwede mag-B5 At nag-Knight E4, okay, hamon. At may threat sa D2 double.
Nag-knight C4 lang inatake ang queen. Queen D8. Nag-rook to D1. Ayan. At para walang knight dito mamaya. At depensa rin sa pawn. At dito nag-rook B8. Pero teka muna, kaya ako napasabi ng knight. What if knight takes C3 para kuhanin yon? Ano meron? Kakapturing yan, and kapag nag-queen takes D5, magbi-bishop F3. Ayun ang kapalit. At halimbawa, bumalik, queen D8, magda-knight B6 na, atake sa tore. Pag nag-rook B8, tapos A5. Ayun, mga ganong diskarte, no? Para talagang ipit di maka-bishop E6, sasalubungin lang ng pawn. So sa madaling sabi po, ipit dito ang black. Ayun. Pero balik tayo. Nag-rook B8 si FM Jing at nag-knight E5. Bumalik uli doon ng knight. Queen D6, bumalik uli ang queen. Nag-F4, pinagtibay na. At nag-knight F6, bumalik. Di rin kasi maka-F6 kasi may kain doon. Di rin makaganon, ano? Knight F6, Queen A3, hinamo ng queen to queen at nag-rook D8. Capture, at dito po nag-bishop F3 para talagang grabe hanggang dulo, di mabawi. Hindi mabawi yung pawn, ano? Bishop to F8, A5, ayun, hawak-hawak lang ng mga important squares. Yung B6, nag-rook to D8 para yung bishop, saan ba ilalagay yan? Dito o dito? At nag-knight C4. Medyo makulit yung knight ni GM Maki, Kulit ng knight mo dito, paring Maki. Pabalik-balik, ano? Okay, at nag-rook C1. Nag-bishop to E8 at nag-B3. H5. Rook C2, tsaga-tsaga lang. Total hawak na yung position Ganun po yun mga kamatsas. Pwede ka magpa-islog-islog ng ingat. Ayan, gaganon. May mga ganun pa parating. Rook C8, ayun, di makatulak. Idea kasi nakahang yung knight pag tumulak. Rook C1, Rook C7, nag-G3. Okay, hinamo ng pawn. Takes, King G7, nag-King F2. Yan po yung tsagaan blues sa chess. Kailangan matyaga ka talaga sa mga ganitong, mga islog-islog. King E2, kumbaga parang paparating lang. Latag lang muna, latag. B4, okay, unti-unti lang, magbi-B5, at nag-bishop to B5. Ayan na, okay. Medyo masagwa na po yung ginawa dito, no? Pero ang gusto kasing mangyari ng black, pag nawala yung knight, makuha yung pawn sa D5. Pero accurate nito mga kamatsas, knight E4. Grabe kalalim nung knight E4. Yan ang tiro. Balik tayo, bishop B5, capture, and nag-knight E5. Okay, at tapatan ng mga tore, rook DC8. Ayun. Ano ba mangyayari dito? What if capturein muna ang tore? Baka matanong nyo, coach, ba't ganun? Tapos capture lang yan. Ano gagawin? Kakapturein lang po kasi yan Capture, and then rook C8. Malalagay po sa malaking alanganin ang black. Okay? Lagas ang pawns, pati yung B7. Yan, balik tayo. At pumatong dyan. Ayun, dito mga kamatsas, pakiguess nyo po ang unang brilliant move na binitawan ng ating kababayang Grandmaster. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Rook C5, brilliant move by GM Maki. Nag-bishop D6 na lang. Bakit po? Kasi kung kakapturein ang tore, sisimplihan lang ng B-takes. Tingnan nyo po kung gaano kakapal ang pawns na yan. Bagsak ang B5, magdi-D6 na. Kahabag-habag po ang mangyayari sa black dito pag gaganyan. Okay, kaya tama lang yung nag-bishop to D6. At another brilliant move, rook BC1. Dinagdagan palalo ang puwersa. Pangalawang brilliant na to Knight E8 at dito mga kamatsas. Sige po. Ano sa palagay nyo? Perfect move. Gustong-gusto ng computer engine ang tinira ni GM Maki. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa King D2. Grabe, nakita pa to? Perfect! Ano ba idea nito? Baka gaganon. Sabay kain yun. Yun ay pangkakain, ano? Ayun, okay. Sabay ganon, Yan ang nakikita ko dyan Grabe, perfect yung King dito. Nag-King F8. Ayan, dito po ay, so tatlo na yung brilliant moves na nabitawan, ano? Knight D7 check, perfect. Hindi pwedeng capturein kasi kuha yon. Nag-King E7, Knight B16 ni Ret ang tore at dito po nag-Rook D8.
Yan, kumbaga relax pa lang dito, relax pa yung black kasi kung kakapturin yon, sapat pa yung suporta, dalawa pa eh, no? Yan, dito po, brilliant na naman, bishop e2, threatening bishop takes b5, nag g5, wala na, habol na lang dito ng fm ay manggulo-gulo. Bishop takes b5, biruin nyo yun? Magkakadikit, ano? Bihira mangyari to mga kamatyas, bihira ito sa computer engine na bigyan ng grado ng brilliant moves. Kaya isinama ko po to, ang cute ng laban na to. 5 halos dikit-dikit lang na brilliant moves, oh. Kinapture ang pawn and bishop takes, ayun, di wala na, paano gagawin sa tore? Kinapture na, obligado. Check muna, ayun. Pumunta doon, capture, D6 muna, aray nako, sakit, grabe, the power of massive pawns. Ayun, doon pa kumapture, oh, para may... galing, perfect. Congratulations, GM Maki. At ito pong i-analyze natin na sunod ay itong mamaw. Si Andrew Tang, kilalang-kilala ito sa buong mundo. Pag-aralan natin. Black naman dito si GM Maki, tinirahan ng D4, Knight F6, C4, E6. Ba, nakakapanibago ang alam ko kay GM Maki, King's Indian yan eh. Knight C3, D5, kumapture sa D5, capture at nag-Bishop G5. Nauwi po sa Queen's Gambit Exchange, Bishop G5 variation at nag C6, yan talaga yan para maging solid ang D5, nag E3, H6, ayun, yan ang medyo nakakapanibago kasi Bishop E7 yan madalas eh. O yan. So H6, Bishop H4, Bishop E7, Bishop D3, castling, so normal naman, develop, nag Knight E4, tapatan ng Bishop to Bishop, capture, Bishop takes E4, capture, and nag-castling Knight D7 para magda Knight F6, masapatan ng suporta ang E4 just in case atakihin ng Knight G3 at nag D5. Ayun, medyo maangas dito si Andrew Tang. Siya ang talagang gustong bumasag. Nag Knight B6, ayun ang novelty. Pero parang ang ganda ng novelty, no? Di nagbago evaluation bar eh. Grabe, mukhang aral yata ni GM Maki ito ah. Sa computer po, Knight B6. Number 1 move ng computer. Ito pong torneyong ito ay face-to-face, mga kamatyas ha. Baka mapag-isipan nyo. At baka may magtanong, coach. Lagi kasing ganun eh. Ano po ba yan? Online ba yan o face-to-face? Lalo na nakakabitaw ng brilliant moves. Ilang beses na po ako naka-encounter ng ganun, mga kamatyas. Dito po face-to-face. Ang galing ng kababayan natin, Knight B6. Oh. Ang old lines po kasi dito na palagian, Knight F6, CD5, Knight C5, novelty ang Knight B6 by GM Maki. Wow! Takes, Rook E1, Bishop A6, Knight G3, at inatake muna ang Reyna, Queen to G4. Aba, teka muna. Tatlo-tatlo na ang atake dyan sa E4 na yan. Pero in F5 lang. Mukhang nakatimbre talaga mga kamatsas. Mukhang... alam na alam ni GM Maki kinapture Queen F6. Okay, so threat ang Knight. Alis talaga yan, obligado, capture ang pawn doon. At nag-Bishop C8. Ayun, atake sa Queen. Takbo. Queen takes, and then nag-C5, atake sa Knight. Takbo uli. Bishop G4, atake sa Torre. Rook C2 mga kamatsas. Blunderations mga kamatsas. Dito po ay may brilliant move na bibitawan ng black. Tapos na ang laban mga kamatsas. Tapos na ang laban. Ano kaya sa palagay nyo? Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy agad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe. Congratulations po sa mga nakakita ng Rook D1. Brilliant. Pag kinapture po ng Knight yan, matcha sa ilalim. Pero hindi po ganyan ang nangyari. Hindi po ganyan na nangyari. Kaya nga nasayangan ako eh. Sabi ni GM Maki, kausap ko sa messenger. Talaga nang hinayang siya dyan. Pero dala na rin po kasi ng pagod. Kasi biruin nyo, 16 to 20 yata to kung di ako nagkakamali ng July. Mahabang bakbakan, long game kasi. 1 linggo halos sa tournament yan. Nakakapagod din. Ayan, at pwede rin po Bishop D1 and wins. Basta importante, matakpan ang back rank at mamatchas ang king. So ito perfect
O pag kinapture ng Torre, capture, nakatreat pa Torre, hanging, and then, grabe, kitang-kita yung sundot. Ayun. Pero, napatira si GM Maki ng Knight C4. Bagay po na, nako talaga kung ako puti, talaga magse-celebrate ako. Yes! Nakawala! Nakawala! At naka-rook E1 kagad dito si Andrew Tang, kinapture. Ayun, nandun pa rin naman po yung konsepto na mayroon pa ring atake sa ilalim, back rank. Kaya kinapture lang. Sacrifice Knight na paatras. Dapat daw, rook dito ang tira. Okay, so rook C1, Knight C4, ayun. Medyo nagkasunod-sunod yung error doon ni GM Maki. Dapat daw po tira ay Knight X G2. Ha? Bakit? Kainin to? Teka muna mga kamatya, sabi ganun. Pag umalis, dito natin ilagay, rook D2 check. Pag gumanon, may ganun pala, check, pag gumanon, King H7. Ay, nako, ang sakit. Masakit. Imagine niyo po, G5, King H5, then Rook H3. Matchas. Ayun, matchas. Deklaradong mate in 3. Aray, sakit. Okay, balik tayo. Pero, na-miss si GM Maki, nag-Knight C4, nag-H3 pa singaw muna sa backrank, naka-tempo attack, Bishop H5, Knight X E4, Knight X B2, Knight takes, at ganun po ang nangyari. Nagka-exchange at naka-recover ng equal. King G1, Bishop F7, Rook C7, at Bishop takes B3. At dito po ay nagkahamunan ng tabla. Ayun, tabla po nangyari. Sayang! Solo second place siya kung kung nanalo siya, solo second place Ayan. So ganito po mangyayari, no? And ito po ang kanilang standing, pakita ko sa inyo mga kamatyas. Bago tayo mag-shout out sa mga nakasagot ng puzzle nakaraan, ito po ang final standing. Brodsky David ang champion sa score na 7.5 points. Tang Andrew 7 points. And then Mark Paragua, ang ating kababayan, not bad for third place. Not bad. Ayun, at sumali din, not bad din, no? Ang performance ng ating kababayang si Grandmaster Oliver Barbosa sa ika-9th place. Ang dami niyan, no? Daming sumaling mga titled players, mga kamatyas, Dami niyan. Congratulations sa ating kababayan. Grabe, palakpak tayo, palakpak. Okay, congrats sa inyo. At patuloy kayong namamayagpag dyan sa New York, USA. Sana ay marami pa kayong madalang karangalan para sa ating bansang Pilipinas. Ayun po mga kamatyas, no? Nakakatuwa, bagamat nasa US sila, pero dala-dala pa rin nila ang bandila ng Pilipinas. At kung magwo-work yung aming nilulutong round robin by this coming November and December, sana po ay ma-invite natin si GM Maki, no, sa round robin natin international. So abangan nyo po, sana mag-work talaga yon. Medyo malaki talaga budget, milyon talaga mga kamatyas, pero napakaganda naman. Kahit once a year lang na round robin. Ayan, maglalambing tayo uli sa ating sponsor. Maglalambing tayo kahit na minsan nakukulitan na sa akin. Pasensya na po, boss. Pero sana matupad yung round robin kahit once a year lang para mapalaro din natin yung mga IMs natin na malaking chance sa maging Grandmaster na. Yan, so abangan nyo po mga kamatyas. Sa ngayon, this coming August 2, magkita-kita tayo, Vista Mall Santa Rosa, Laguna, at pipilitin ko pong ma-live streaming yon para mapanood ng buong Pilipinas, buong mundo ang mga kaganapang mangyayari sa 16th edition Federated Rapid Chess Tournament po ng Kamatyas. Okay, ito na po ang ating mga shoutout sa atin pong last video na nakasagot ang ating mga kamatyas. Sa unang nag-comment sa ating video na si Nathaniel Sabiduria, shoutout! Ayun, laro ni Pacquiao, draw daw. NJDJ, ayan, shout out. Maraming salamat. Lagi ka naka-comment sa ating mga short videos. Ganun din po mga kamatyas. Sana po suportahan nyo po yung mga short videos natin. Yung kaunting show na yon. Suportahan nyo na po yung heart and then comment. Ayan, malaking bagay na po yon mga kamatyas. At ito na po yung mga nakasagot. Raymart Quanico, JFB, shout out. Mac G. Miao, shout out. Leonard Deleco, anong apps yan? Yung Internet Chess Club. Jared Zac Rivera, shout out.
O sino pa? Si Activista. Shout out. Kay Purita Lazaga. O sino pa? Maraming salamat sa mga nagko-comments. Shout out sa inyong lahat. O yun lang. Okay po. So for today's video, sagot lang po kayo ng puzzle at kung ano ang natutunan nyo sa araw na ito. So tingnan po natin, baka ma-shoutout kayo. Thank you po. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.